Hello! Welcome here 'no. So, pasensya na sa face ko medyo red siya kasi ina-allergy ako. Anyway, so check natin 'tong exercise 'no, ng isang fellow member o fellow trader natin dito sa community, trendline exercise daw. So, happy Sunday, makikisuyo po ipa-check ang exercise sa trendline. Salamat po. Okay, so eto na-check naman na natin 'to. Pero ikaw kung nahihirapan ka pa mag-place ng trendline, saan mo ba ipa-plot 'yan, saan mo ba po-position niyan, 'di ba? Kasi medyo subjective, 'di ba? Sabi nila kung, saan daw merong mga touches and everything. So, pero medyo may mas isisimple pa siya, parang gano'n, 'no? So, that way 'di ka malilito kung dito mo ba ilalagay yung trendline or dito or diyan, 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 diyan. So, medyo subjective siya, 'di ba? So, parang ganyan. Okay, so let's check it out, 'no, kung ano nga ba talaga yung ano, placing ng trendline, up trendline, tsaka down trendline. Okay, so gano'n lang ka-easy, 'no? So, unang-una, so dito sobrang easy lang naman niya. So, all you need to do is i-label mo muna ano, yung structure. Kapagka uptrend line, so all you need to do is i-label yung mga higher lows, mga higher highs, 'di ba? So, kagaya nito, yung Evangeline, so nilabel niya lang yung low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Gano'n lang ka-easy, 'no? And then, paano naman maglagay ng uptrend line? So, all you need to do is i-connect mo lang yung mga higher lows, 'no? So, yung pagko-connect-connect mo lang siya. So, kasi yung trend line para siyang ano, alam mo yun sa roads, 'di ba, meron diyang mga guardrails or mga lane dividers. So, parang gano'n yung purpose ng trend line. So, lane divider siya, so para mas ma-determine mo yung two opposite direction, 'di ba? So, sa road, so yung lane divider siya yung nagdi-divide sa mga papunta sa north, papunta sa south, 'di ba? So, parang gano'n. So, dito sa market parang gano'n din siya. So, parang yung trend line puwede siyang mag-serve as your guardrails or lane divider. So, para ma-determine mo ano yung, uptrend, ano yung downtrend. So, parang gano'n. Okey, yan. So, gano'n lang. So, sobrang easy lang. So, pinag-connect lang yung mga higher lows, higher high, higher low, higher high, 'no? So, dito actually dito puwede naman kahit hindi mo nalagyan 'tong ibabaw, 'no. So, kahit ito na lang baba, yung mga higher lows, okey lang yun, 'no. Pero dito, nilagay na lang din siguro ni Evangeline, so para, mas ma-highlight niya na uptrend 'to. So, puwede rin naman yun. Okey? So, pagka downtrend, so same pa rin. So, all you need to do is i-label or i-highlights mo lang yung market structure. Ano na diyan yung mga lower highs, ano diyan yung mga lower low, and then all you need to do is connect the lower highs, 'no? So, para, um, mas madali. So, iko-connect mo lang yung mga lower highs, ko-connect mo lang yung mga higher lows kung uptrend. So, bakit naman lower high, ba't naman higher low, 'di ba, yung pinagko-connect? So, kasi parang ano lang yun, yung basic principle ng trading, buy low, sell high, 'di ba? So, gano'n din sa trend line. So, siyempre since we buy at lows, so all you need to do is connect the higher lows. So, parang gano'n. Eh, kapagka downtrend naman, so since we sell at high, so all you need to do is connect the lower highs.